Marami po ang naniniwala kapag marami kang pera, mas magiging masaya ka. Pero totoo ba to? Kung pera lang talaga ang susi ng kasiyahan, bakit kaya marami ring mayayaman ang nagdurusa sa depresyon, anxiety at kawalan ng kasiyahan? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chin Kitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-usapan natin ang isang malaking misconception tungkol po sa kasiyahan. Parang iniisip po natin na ang kayamanan ang ultimate solution sa lahat ng problema. Baka kailangan mong mag-isip muli. Tara, alamin natin kung bakit hindi pera lang ang tunay na susi sa kaligayahan. Alam mo mga ka-friendship, marami po sa atin ang nadja-justify, gumagawa tayo ng excuses kung bakit iniisip lang natin na ang pera ang solusyon sa lahat. Like for example, number 1, yung parang mindset ba na sinasabi, ay naku, magiging masaya lang ako kasi kumita na ako ng 1 million pesos. Kapag nabili ko na tong dream house ko, dream car ko, wala na akong problema, magiging masaya na ako. Kapag mayaman na ako, magiging malaya na ako. What? Alam mo, sa totoo lang, walang konkretong ebidensya na nagpapasabi na talagang yung kayamanan po ay nagdadala ng tuloy-tuloy na kasiyahan. I'll give you some example. Popular people na well-known, like for example, si Robin Williams, a beloved actor, comedian na went through tremendous depression. Diba? And then ano po nangyari? He committed suicide. Ganon din po ang isang popular na chef and author, television personality na pumunta dito sa Pilipinas, si Anthony Bourdain. Diba? Ayun din po, he suffered mental health and then ending po niyan, he committed suicide at the peak of his fame. Kung kayo naman po, mahilig kayo sa mga bags, sa fashion, I'm sure you're familiar with Kate Spade. Diba? Negosyante, iconic bag. Diba? Siyempre, Kate Spade, New York. Diba? Parang kasama ng mga LV yan. Despite of her financial success, na-depressed din, nagpakamatay din. Kaya nga, kung tutusin natin kung pera lang talaga ang magiging solusyon, I don't think that will be it. Ito, subukan mo to. Gumastos ka sa mga bagay, no? Gustong-gusto mo talaga. Naalala ko tuloy, yung sinabi ko nung bata ako. Pag mabili ko lang tong dream bike ko, diba? Nung bata pa ako, masaya na ako. Totoo, masaya po talaga ako nung nabili ko. Pero pagkalipas ng ilang araw, wala na yung saya. Nandyan na sa tabi yung bike, hindi na pinapansin. Diba? Ganun din naman Pag sinabi natin sa sarili natin, pagka nabili na natin to, diba? Napuntahan na natin to, natikman na natin to, wala. Kaya nga friendship, isipin mo na lang. Yung mga taong nananalo sa loto, maraming nagsasabi na talagang bago pa sila maging milyonaryo. Sa totoo lang, masaya na sila sa buhay. Nung sila ay yumaman na, diba? Nung dumami na ang pera, anong po nangyari? Doon na nagkaroon ng mga problema. Anxiety, maraming nangungutang sa kanila, nagkanda utang-utang, naging mas stressful pa ang buhay. Dahil nga, hindi nga pera ang kasagutan. Hindi lang to nagbibigay sa atin ng tunay kasayahan o fulfillment. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula hindi po sa labas. Ang tunay na kaligayahan po ay nagsisimula po sa kalooban. Diba? Tulad ng mga ito lang, bibigyan ko na kayo ng practical tips Kung kayo po ay naghahanap ng tunay na happiness at patagal na po kayo sumusunod po sa akin. This session na ito, it's more of inspiration and motivation. So if you want to be inspired and motivated, please keep on watching. But if you are fully inspired, motivated ka na, you don't have to watch this. Tapusin mo na itong papanood mo. Kumuha ka ng ballpen, papel, magsulat-sulat ka. So number 1, para tayo po ay maging tunay na masaya, you practice daily gratitude. Araw-araw pagising mo ng umaga, ang unang gawin mo, sabihin mo, Lord, maraming salamat buhay pa ako. Lord, maraming salamat binigyan mo kalakasan, kalusugan. Lord, maraming salamat na binigyan mo pagkakataon para harapin lahat ng mga hamon at mga pangako mo sa aking buhay. Simpleng bagay man yan, pero ito ay maganda po ang magiging feeling po natin if we practice daily gratitude. Do you agree? Number 2, set purpose-driven goals, not money-driven goals. Alam mo, napakaganda po pag alam po natin kung anong purpose natin sa buhay. The first miracle that can ever happen to you and to me is the day that you were born. The second miracle that can happen to you and me is the day that we discover our purpose. Tanungin mo sa sarili mo kung paano mo magagamit ang God-given skills mo para makatulong sa iba. Kung ang ginagawa mo is rooted in your purpose, magkakaroon ka ng long-term satisfaction No? Magkakaroon ka ng kahulugan sa buhay. Like for example, I know for a fact every day when I wake up, before I put my makeup, one of my purpose is really to inspire you, to really encourage you, especially sa mga taong nawawalan ng pag-asa pagdating po sa finances, hindi alam kung anong gagawin, kumikita pero nasasayang ang pera. So that is my main purpose.
That's the reason why if you are not yet subscribed in this channel and then you want really to learn more and to grow more with your finances, this is the channel for you. Mag-subscribe ka na. Number 3, hindi lang pera talaga ang kasagutan. Kung gusto mo talagang tunay na maging masaya, alam mo na walang masyadong talagang ilalabas na pera, build meaningful relationships. Huwag mong hayaan na lumipas ang isang linggo na hindi ka nakakapag-spend ng quality time na kasama mo ang mahal mo sa buhay. Masaya ang feeling pagka yung mga taong mahal mo sa buhay na talagang dinededicate mo buhay tapos ginagawa, binabalik po nila ang kanilang pagmamahal sa inyo, di ba? Strong relationship can contribute significant overall happiness. Diba? Do you agree? And then, isa pa, ang pwede natin gawin, hindi lang talaga pera ang kasagutan sa kasiyahan sa buhay. Invest in experiences. Huwag lang buying of things. Huwag lang punta, di ba, sa mga lugar na gusto mo. Mas mainam na gumastos ka sa mga, like for example, experiences na pupunta ka lang sa isang lugar affordable, di ba? Hindi naman kailangan international. Kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, nagtatawanan kayo, naglilibangan, nagkukwentuhan kayo, di ba? Kahit lang mag-staycation lang kayo. Tapos, for example, party-party lang ng konti, di ba? Kwentuhan ng mga old times, or if not, pwede kayong mag-form ng tinatawag na small group, Bible study group. Experiences is more important for me rather than material things. Or if not, isa pang pwede mong gawin. Kung maghanap ka ng bagay na kinagigiliwan mo, hobby, passion, like gardening, cooking, di ba? Mag-volunteer ka sa mga works na talagang can bring you fulfillment and passion in your life. Kung titignan po natin, ang dami po nating pwedeng gawin. At isa sa pinaka-best para sa akin in order for you to find happiness and meaning in life is learning how to give back. Maglaan ka po ng oras na para sa iba, pwede ka mag-volunteer work or simpleng pagtulong lang sa kapwa. Study shows when you give back to others, nagkakaroon po tayo ng sense of fulfillment. Hindi lang perang pinag-uusapan natin, oras, time, di ba? Abilities. So, guys, I just want to encourage you today that you have to reassess really your definition for success. Mag-reflect ka talaga kung ano ba talaga ang tunay na tagumpay. Pera lang ba talaga? Or is it about, number 1, having peace of mind, fulfillment in your life, healthy relationship with your loved ones? Kaya ang tanong, kailangan mo ba talagang maging milyonaryo? Talagang sobrang dami yung pera para ikaw ay maging masaya? With all honesty, yes, masarap na magkaroon ng maraming pera, pero yung tunay na kaligayahan at kasiyahan ay hindi lang pera. Diba? It's all about appreciating the small things and focusing on what really truly matters in your life. Your relationships, your personal growth, yung purpose mo sa buhay. Hindi lang pera ang nagpapalaya po sa atin, kundi ang pagkakaroon ng tamang pananaw at pagtuon sa tamang bagay. So next time, ito lang pakiusap ko po sa inyo. Kung ma-pressure po kayo sa mga idea na kailangan mong na maraming pera, stop yourself and think. Kung talagang tunay lang talaga ang pera ang kasugutan, di ba, sa lahat ng problema, nako, maniwala ka, magkakaroon na tayo ng kapayapaan. Pero yun nga, sa totoo lang, the more money you make, sometimes, the more complicated your life can be. Kaya my challenge to you is this, kung gusto mo talaga matuto sa tamang pagmamanage ng pera at kung paano ito magagamit para sa iyong financial freedom, alam mo dapat mo gawin? Don't forget to hit the subscribe button, like this video, at mag-comment ka below. Gusto ko marinig ang thoughts mo. Ano sa tingin mo? Ikaw, para sa iyo, money talaga ba ang sagot sa happiness? If not, type it in the comment section. Guys, I appreciate you for finishing this video, and as you finish this video, I want you to really be blessed today. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.